Our topic tonight, why do good works should not be added to faith on Christ? Now, this is a question na kayo na mga tunay na mananampalataya, alam na ninyo. However, very important ito sa mga hindi pa tunay na mananampalataya o sa mga nagdududa pa. Bakit? Kasi ang lahat ng relihiyon, pag-aralan ninyo sila, lahat yan nagtuturo ng dagdag sa pananampalataya. Faith plus good works or faith plus etc. upang maligtas. However, ang salita ng Panginoon ay maliwanag na talagang hindi pwedeng idagdag ang anuman. Mabuting gawa o masamang gawa, hindi pwede idagdag sa pananampalataya upang ikaw iiligtas ng Panginoon. Okay po? So itong ating mga teksto. Basahin po natin. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Sa Tagalog po yan, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Then Romans chapter 4 verse 5, but to him who does not work, but believes on him who justifies the ungodly, his faith is accounted for righteousness. Sa Tagalog naman, datapat sa kanya na hindi gumagawa, ngunit sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap sa masama, ang kanyang pananampalataya ay ibibilang na katwiran. And then Romans chapter 11 verse 6, sabi dito, and if by grace, then it is no longer of works. Otherwise, grace is no longer grace. But if it is of works, it is no longer grace. Otherwise, work is no longer work. Then sa Tagalog yan, ngunit kung ito'y sa pamamagitan ng biyaya, ay hindi na sa mga gawa. Sa ibang paraan, ang biyaya ay hindi biyaya. So pag-aralan po natin ito mga kapatid at mga kaibigan, ang kasagutan doon sa tanong, bakit hindi pwede idagdag ang mabubuting gawa sa pananampalataya? Bakit hindi pwede? Unang sagot, ang ating mga mabubuting gawa ay hindi po sapat na ipambayad sa mga kasalanan po natin. Our good works are not enough to pay for our sins. Ito po, sabi ng salita ng Panginoon, ang lahat ng ating mga katwiran ay parang maruruming basahan sa harapan ng Diyos. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Isaiah 64 verse 6, sabi po dito, sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi, at ang lahat naming katwiran ay naging parang basahang marumi, at nalalantang gaya ng dahon kaming lahat, at tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Dito po mga kapatid at mga kaibigan, ipinapaliwanag sa atin sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na kahit ng ating mga katwiran, hindi po ito kasamaan, kundi katwiran, mga ginawa nating mga matuwid na mga bagay, sa harapan pala ng Diyos, parang basahang marumi. At alam ba ninyo kung anong ibig sabihin ng basahang marumi dito? Yung ginagamit na bandage sa sugat. Grabe ano? Yung ginagamit na pag tinanggal mo na siya upang linisin, makikita mo doon ang alam mo na kung anong nandoon, di ba? Pasintabi sa mga kumakain. Pero yan po ang tingin ng Panginoon sa ating mga katwiran, mga kabutihan na ginagawa. Parang basahang marumi. At parang nalalantang gaya ng dahon kaming lahat. Ang ibig sabihin yan, ngayon, parang ganado ka gumawa ng kabutihan. Maya-maya, nawawala na, natutuyo na, wala ka ng gana, at tinatangay kami ng aming mga kasama na parang hangin. Meaning, kahit na anong determinasyon natin,
na magpakabait ay talagang hindi tayo magiging perfecto. Yan po ang sabi ng salita ng Panginoon. So hindi nga pwede na idagdag ang ating mabubuting gawa o ang ating mga katwiran sa pananampalataya. Sabi sa English, but we are all like an unclean thing, and our righteousnesses are like filthy rags. We all fade as a leaf, and our iniquities, like the wind, have taken us away. Pangalawang katwiran po dito, o sagot dito mga kapatid, na hindi nga sapat, maliban pa doon, walang matuwid sa harapan ng Diyos. Ang lahat ay nangagkasala nga. Walang matuwid. Romans 3, verse 10, as it is written, there is none righteous, no, not one. So, ang salitang as it is written, meaning it is documented. Walang pwedeng magbago niyan. It's a document already. Hindi lang naaayon sa ating real experience na talagang nangyayari o na talagang hindi tayo matuwid, kundi mismo ang Diyos na nakakaalam ng ating buong pagkatao ang nag-document po nito. As it is written, there is none righteous, no, not one. For all have sinned and fall short of the glory of God. Romans 3:23. All. Kasama ako dyan. Kasama ka dyan. Tayo po ay nagkasala laban sa Diyos na banal, laban sa Diyos na hustisya. At ito naman ay sininggle out natin na ipinaliwanag doon sa Romans chapter 3 nang pinag-aralan po natin yon. So talagang hindi po tayo naka-bullseye doon sa glory of the Lord. Ha? So nobody's righteous before God, all have sinned. Then, pangalawang sagot mga kapatid, God's demand for the penalty for our sins is not good works, but death. So ito maliwanag naman ito. Ang hinihingi ng Diyos na kabayaran sa ating mga kasalanan, hindi po mabuting gawa, kundi kamatayan. Sa batas ng Diyos, sa penal code pa, kung sa atin pa ngayon, penal code, na-stipulate na doon, na ilagay na doon, na ang kasalanan, ang kabayaran noon ay kamatayan. Hindi sinabi ang kabayaran ng kasalanan ay mabuting gawa. Hindi po. Maliwanag yan. Romans 6:23. Sige po, basahin po natin. For the wages of sin is death. Ito po maliwanag. Ang kabayaran daw, mga kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito ang hinihingi ng Diyos na kabayaran sa ating pagkakasala laban sa Kanya. Anong ibig sabihin nitong kamatayan? Kung ang tao ba ay namatay na, bayad na siya? Hindi pa po. Magbabayad pa lang ng eternal na kamatayan. Ito naman ang sinasabi ng salita ng Diyos sa Revelation 21:8. Sabi dito, but the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. Mayroon palang tinatawag ang Biblia na pangalawang kamatayan. Ang kamatayan kasi, mga kapatid at mga kaibigan, ay hindi po katapusan ng buhay. Ito ay paghihiwalay. Pag ang isang tao ay namatay, naghihiwalay ang kanyang kaluluwa sa katawan at ang espiritu. Ang katawan na mula sa alabok ay muling babalik sa alabok. Ang espiritu ay babalik sa Diyos at ang kaluluwa ay haharap sa Diyos. Kung siya po ay tunay na naligtas, tunay na nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, then ang kanyang kaluluwa kasama ng kanyang espiritu ay nandoon sa presensya ng Diyos. Subalit kung hindi po siya tunay na mananampalataya, ang kanyang buhay na siyang kaluluwa ay ibubuli doon
sa dagat-dagatang apoy na naglalagablab sa apoy at asopre na siyang pangalawang kamatayan. At ito'y walang katapusan, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya nga, ito po hindi natin kayang bayaran at hindi po ito good works ang hinihingi ng Diyos na kabayaran ng ating kasalanan, kundi kamatayan. So pag ang tao ay namatay na hindi tunay na mananampalataya, ang kanyang buhay doon sa dagat-dagatang apoy ay walang katapusang parurusahan bilang kabayaran ng kanyang kasalanan. Grabe po yan, mga kapatid. Nakakapangilabot po yan. Kaya nga kailangang maintindihan po natin ito. Pangatlong sagot, mga kapatid, ang kabayaran para sa ating mga kasalanan ay nabayaran na, tapos na. Ito nga ang pinag-uulit-ulit natin. Ang mabuting balita, may nagbayad na sa ating mga kasalanan. Sino? Walang iba ang Panginoong Jesucristo. The payment was already paid. Jesus died for us. Ang hinihingi ng Diyos na kabayaran, na kamatayan, binayaran niya ng Panginoong Jesucristo. Siya ang namatay para sa atin. Siya po ang naging kahalili natin doon sa cross ng Kalbaryo. At dahil siya ay Diyos, na kayang bayaran ng Panginoon ang infinite penalty na nakapatong sa atin. Only Jesus was able to pay the demand of God's justice. Siya po ang nagbigay pampalubag loob sa puot ng Diyos. Grabe po ito. Siya ang hinatulan, tayong nagkasala, inangkin niyang ating mga kasalanan upang tayo'y huwag mahatulan kung mananampalataya tayo sa Kanya. Pansinin ninyo itong Romans 3:24 and 25. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God set forth as a propitiation by His blood through faith to demonstrate His righteousness, because in His forbearance God has passed over the sins that were previously committed. So dito ipinapaliwanag sa atin na mayroon nang nagbigay ng pampalubag loob sa hustisya ng Diyos. Ito ang salitang propitiation, ang ibig sabihin niya sa Tagalog, pampalubag loob. Dahil alam natin, galit ang Diyos sa kasalanan at talagang hahatulan ng kasalanan. Subalit ang Panginoong Jesucristo na walang kasalanan, siya na po ang tumanggap ng hatol na para sa atin. At ito ay sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross. Umagos po ang kanyang dugo para sa atin na kung tayo mananampalataya sa kanya, na yung kanyang ginawang pagpapako sa cross ay yun ang sapat na nakabayaran ng ating mga kasalanan. Hindi na tayo magtitiwala sa magagawa natin o sa magagawa ng reliyon, kundi sa ginawa na ni Kristo. Sabi ng binasa po natin, libre po ang pagpapawalang sala ng Diyos, biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pagtubos na nandyan kay Kristo Jesus. At kung ikaw ay mananampalataya sa Kanya na siyang namatay para sa iyong kasalanan, then ikaw ay pinawalang sala. Grabe. Grabe po talaga, mga kapatid. So, walang iba na nakapagbigay ng sapat na kabayaran sa ating mga kasalanan maliban sa Panginoong Jesucristo, the second person of the triune God. Kaya doon sa krus ng Kalbaryo, sumigaw po siya, it is finished. Tapos na. Hindi po siya nagsabi, I am finished. It is finished. Tapos na po yon. Libre po ang kaligtasan, hindi dahil medyo mura ito. Hindi po. Hindi ito mura. Precious po yan. Hindi natin kayang bayaran, kaya siya na pong nagbayad. Libre po ang kaligtasan, hindi dahil parang pasubra na lang ng Panginoon. Hindi po. Ang kapalit niyan ay buhay, dugo ng Panginoong Jesucristo.
Kaya't kung ikaw ay tunay na sasampalataya sa Kanya, tiyak ang kaligtasan. Kung magtitiwala ka sa magagawa mo, tiyak ang punta ng impyerno. Sana magsisi ka ng iyong kasalanan. So, another thing, kung dadagdagan natin ang ginawa na ni Kristo na tapos na doon sa krus ng Kalbaryo, ang mangyayari, iniinsultuhan natin siya. Ganun po ang talagang mangyayari. To add to what Christ had finished will tantamount to a great insult to Him. Di ba? Kasi tapos na nga eh. Para bang sinasabi mo, hindi ako naniwala sa'yo na tapos na. O, yan nga, ini-illustrate baga natin, naglaba ka. Siyempre marunong ka maglaba. Inayos mo ang paglalaba, ginamitan mo ng tamang sabon. At ngayon, matapos mo ng labhan, nilagay mo na sa sampayan, dumating yung kaibigan mo, gusto pang labhan, ang nilabhan mo na. Kung papayagan mo siya, ang ibig sabihin yan, hindi ka marunong maglaba, mas marunong siya sa'yo. Di ba? May insulto ka. So, ganun din mga kapatid, tapos na binayaran ng Panginoong Jesucristo ang ating mga kasalanan, kaya't kung susubukan natin na babayaran pa ito sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa, iniinsultuhan natin ang Panginoong Jesucristo. Galatians chapter 5 verse 4, anong sabi dito? Christ is become of no effect unto you. Whosoever of you are justified by the law, you are fallen from grace. Wala daw epekto si Kristo sa iyo. Kung ikaw nag-aakala na mapapawalang sala ka sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, ikaw ay nahulog mula sa biyaya. You are fallen from grace. Ano ang ibig sabihin yan? Ibig sabihin, parang walang kwenta sa iyo yung ginawa ni Jesus Christ doon sa cross ng Kalbaryo. Binaliwala mo yon. Ininsultuhan mo ang Panginoon. And you know, anong gagawin ng Panginoon sa mag-insulto sa Kanya? Natural, hatulan ka sa apoy ng impyerno. Nakapangilabot po yan. Romans 11:6, ito ang sinasabi na binasa na natin. And if by grace, then it is no longer of works. Oo nga naman. Kung ito daw ay biyaya, then hindi na yan gawa. Tama. Kaya nga hindi pwede na pananampalataya plus gawa equal salvation. Hindi po yan uubra. Hindi po yan pwede. Hindi po pwede idagdag ang mabubuting gawa sa pananampalataya. Dahil ang biyaya o ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung bibigyan mo yan, lalagyan mo yan o dadagdagan mo yan ng gawa mo, hindi na yan biyaya. Diba? Yan ang argument dito. And if by grace, then it is no longer of works. Otherwise, grace is no longer grace. But if it is of works, it is no longer grace. Kung magagawa mo, tatrabahuan mo, hindi na yung biyaya. Di ba? Otherwise, work is no longer work. Kaya nga, maliwanag po yan na sinasabi ng salita ng Panginoon, hindi pwedeng dagdagan ang pananampalataya ng mabubuting gawa ni kung anong mga gawa. Pang-apat na sagot, our good works are not enough. No? Reviewin lang natin ito. Ito, pang-apat na sagot ay, you will rob God of His glory. You will boast on it. Diba? So, ang una, our good works are not enough to pay for our sins. Pangalawa, God's demand for the penalty for our sins is not good works but death. Pangatlo, the payment was already paid. Jesus died for us. Pang-apat, kung idadagdag mo ang mabubuting gawa sa pananampalataya, ninanakawan natin o ninanakawan mo ang Diyos ng kanyang kaluwalhatian. Dahil magpapahambog ka. O tingnan nyo ito. Ay, sabi ko sa inyo, magpakabait kayo eh. Tingnan nyo, nasa langit ako ngayon dahil mabait ako. Pwede kayang ganon. Ha? Sisipain ka doon ng Diyos. Kaya maliwanag po yung sabi ng Ephesians 2:8 and 9. Himay-himayin po naman natin ito. I know na it's only the Holy Spirit who can really convince you of the truth.
But it is my responsibility to explain it to you. And may the Holy Spirit use these verses clearly sa iyo. Okay? For by grace you have been saved. Sino ang pinasusulatan o sinulatan dito? Buhay pa o patay na? Buhay pa. Hindi naman makabasa ang patay na. Anong kanilang kalagayan? Buhay pa sila. Sila ay naligtas na. Past tense. Di ba? You have been saved. Sa paanong paraan sila naligtas? Through faith. Sa pananampalataya. At anong klaseng pananampalataya ito? Galing ba ito sa kanila? Hindi. Not of yourselves. Ano yan? Regalo ng Diyos. It is the gift of God. Hindi po reward. Hindi po sweldo. It is the gift of God. And then explicitly, ipinasulat ito. Not of works, lest anyone should boast. Hindi nga pwede na idagdag mo ang mabubuting gawa. Baka magyabang ka. Pwede kayang magyabang ang isang tao doon sa langit? Sisipain siya ng Panginoon doon. Di ba? Because salvation is of God and of God alone. 100% salvation is from God. Produced by God. Ibinibigay libre. Matatanggap mo sa pamagitan ng pananampalataya. So kung 50% sa iyo at 50% din lang sa Diyos, ano mangyari? So, parang katulad ka din ng Diyos. Mag-glorify ka, mag-glorify din ng Diyos 50%. Di ba? Pero, will God give His glory to anyone? Anong sabi ng Bible? Isaiah 42 verse 8. Anong sabi dito? I am the Lord. Pansinin nyo ang salitang Lord dyan, lahat po capitalized letters po yan. That's a personal name ng Panginoon. I am the Lord. That is my name. And my glory will I not give to another, neither my praise to graven images. Hindi kailanman ibibigay ng Panginoon o isishare niya ang kanyang kaluwalhatian sa iyo. Di ba? Hindi pwede. The glory belongs only to God. And that's the reason ang taong tunay na naligtas, nandyan sa kanyang puso, gusto niyang luwalhatiin ang Diyos na ito sa pamamagitan ng buhay na linigtas ng Panginoon. Kaya't ang nangyayari, pag ang isang tao ay tunay na naligtas, dahil doon sa nangyari sa loob, nagkakaroon siya ngayon ng longings, adhikain, na gagawa siya ng kabutihan. At sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, lalabas nga ang mabubuting gawa bilang produkto ng kaligtasan. Result ng kaligtasan, hindi po requirements ng kaligtasan. So, hindi nga pwede idagdag ang mabubuting gawa sa pananampalataya. Sana huwag kayong magkakamali sa mga bagay nito. Pag nagkamali ka dyan, hindi na yan mabuting balita. Then, hindi na yan tunay na pananampalataya dahil dinagdagan mo. Tarnish na po yan. Adulterated na yan. At hindi na rin yan tunay na kaligtasan. Sigurado kang papasok sa impyerno. So habang may panahon pa, magsisi ng kasalanan. Ang ibig sabihin niyan, itong itinuro sa iyo ng relihiyon na magdepende ka sa magagawa mo, talikdan mo yan. Buong kapakumbabaan, magtiwala ka kay Kristo Jesus na siyang tapos na gumawa, nagbayad ng ating kaligtasan. Kung lalapit ka sa Kanya at sasabihin mo, Panginoon, mali talaga pala ang itinuro sa akin ng relihiyon. Hindi pala pwede na magtiwala ako sa aking magagawa. Ngayon, Panginoon, na-realize ko, ikaw lang talaga ang dapat na lapitan ko. Dahil ikaw lang naman ang tapos na nagbayad ng aking kasalanan. Iligtas mo po ako na isang makasalanan. Kahabagan mo po ako. Kaibigan, kung ito ay buong puso na ilalapit mo ang iyong buhay sa Panginoon at sasampalatayanan mo siya at ang kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo,
then ililigtas ka ng Panginoon. At matututo kang magpuri at magluwalhati sa Panginoon sa pamamagitan ng mabubuting gawa na resulta ng kaligtasan. So sana po naunawaan natin ang lahat ng ito sa biyaya ng Panginoon. Ito po ang inyong abang lingkod. Muling nagsasabi, tiyakin po natin na tayo ay handa anumang oras na dumating ang Panginoon na makasama sa Kanya o kaya anumang oras na dumating ang kamatayan na tiyak natin na makapasok sa langit. God bless us all. Thank you very much for watching.